Hindi naman sila pinansin ni Christian. Nanatili ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Pagbaba ko sa ground floor, nagmamadali ako lumabas ng Tower 3. Pagliko ko sa kanan, nandoon na ang convenience store. Anong bibilhin mo? Pangungulit niya. Anong gusto mong breakfast? Magpa-deliver na lang ako? Hindi pa din ako nagsalita. Christian? Narinig ko ang pagtawag ng boss ng isang babae sa kanya. Hindi ako tumingin. Kumuha ko ng basket at ginawa na ang sadya ko dito. Kumuha ko ng pancake mixed, eggs, chocolate drink, bread and fresh milk. Kumuha din ako ng ice cream. Heather was upset. I'm sure she'll stay in our all day. Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh? Anong ginagawa mo dito? Nakasunod sa akin si Christian at ang babae na kumakausap sa kanya ay nakasunod din sa kanya. Yeah. Kumuha ka ng kondo mo dito? Di ba kapapatayo mo lang ng bagong house? Tanong nito kay Christian. Mahinang tumawa sa Christian. Sa peripheral vision ko ay nakita ko nagkamot siya ng batok. Yeah, nagrenta kami dito ng asawa ko. Asawa? Ulit naman ng babae. Mukhang nagulat ang babae. Hindi naman kasi lahat ng tao na nakakakilala sa mga Greco at kay Christian ay alam na may asawa na siya. Pinakasalan mo sa Chloe? Hindi nakatakas sa akin ang disgusto sa boss ng babae na kausap ni Christian. Nakakapagtaka naman. Pero kahit curious ako, hindi ko pa din sila pinansin. Mahinang tumawa sa Christian. No. Masayang tumawa ang babae. That's great. Sinong babae na pinakasalan mo? May anak na kayo? Sino kaya siya at bakit ganoon na lang ito ka-interesado sa buhay ni Christian? Mukhang hindi naman siya kasama sa mga babae na patay sa lalaki. Yung babae noon na tinutukoy mo, siya ang napangasawa ko. Nagsalubong ang aking kilay. Oh my God, really? Di ba sabi ko sa'yo, mas bagay kayo nun? Tumawa ulit si Christian. Yeah, and I'm thankful na siya naging asawa ko. Inikot kong aking mga mata. Ano to, may script lang? Ang drama. Good for you, Christian. Mabuti naman hindi ka nagpapikot sa Chloe na iyon. Pero, nagpapikot siya sa akin. Ay, say. Napatingin ako sa basket na bitbit ko kung ano-ano nang nailagay ko dito dahil sa pakikinig ko sa usapan ni na Christian. Gusto ko man tingnan ng babae, ayoko ipakita kay Christian na interesado ako sa usapan nila. At baka mamaya isipin pa niya na tuwang-tuwa ako, nakasal pa din kami hanggang ngayon. Sinabi ko na sa kanya ang gusto kong mangyari kagabi, ang ipa-annul niya ang kasal namin. Nakatalikod ako kaya hindi ako nakilala ng babae kung kilala ba talaga niya ako. Pero obvious naman ako talaga ang topic nila. Dapat wala akong pakialam sa lalaking ito. Bahala na nga siya. Binalik ko yung nadampot ko na napkin, pati yung liquid soap, binalik ko din. Dinig ko ang mahinang tawa ni Christian sa gilid ko pero hindi ko siya pinansin. Nakaalis na ang kausap niya na babae kanina. She's a college friend. Sabi niya kahit hindi ko naman tinatanong. Nasaan? Tanong ko. Ha? Umalis na? Sagot naman niya. Nasaan ang paki ko? Perap kong sambit. Naglakad na ako papuntang cashier. Sumunod naman ito sa akin. Ang sungit. Natuto ka na ha? Tumawa siya. Tawa ng tawa ang baliw. Well, hindi nga naman ako ganyang magsalita noon. Natuto lang ako sa bagong kaibigan namin ni Shell na nakatira sa malapit na isla. Kaibigan ni Heather ang anak nitong babae, si Mir. Twice or thrice a month, madalas kaming nagbabangka papuntang kabilang isla para pasyalan sina Almira at kanyang anak. Pati na din ang mga katutubo na nakatira doon. Minsan nag-aabot din kami ng tulong sa mga katutubo na nakatira doon. Habang pinapunch ng kahera ang mga barcode ng mga items na nasa basket ko, nilabas ko naman ang card ko. Kaso inunahan ako ni Christian na mag-abot. Nagbabanta ko siyang tiningnan pero tila wala naman itong pakialam sa masamang tingin na ginagawad ko sa kanya. Akin yan, miss. Kaya ako magbabayad. Sabi ko sa kahera. Nalilito tuloy ang kahera kung aling card ang tatanggapin niya. Para ito sa anak namin kaya ako na magbabayad. I'm the father. Mabilis na kinuha ng kahera ang card ni Christian kaya naiinis akong humalukot-kip. Kahit nakakahiya dahil nasa public place kami. Hindi ko mapigilang mag-attitude dahil nakakainis naman kasi talaga si Christian. Nag-agawan pa kami sa echo bag. Ako na. He insist. May nakapila na sa likod namin kaya umalis na lang ako sa harapan ngunit nang makalabas kami ng convenience store, inagaw ko ito kay Christian. Nakipaghilahan siya sa akin kaya ang ending sumubsob ako sa matigas niyang dibdib.
Nanlaki ang mga mata ko at agad na lumayo sa kanya. Siya naman ay may ngisi sa labi na pilit niyang itinago nang masama ko siyang tiningnan. Tumikim si Christian at kinindatan ako. Bawal mag-blush, Sheena. Bawal. Inirapan ko siya. It's you again. Napatingin ako sa babae sa aming harapan. Siya yung kausap kanina ni Christian. Mukha siyang pamilyar. Mukhang nagpupunta nga ito sa mansyon noon at para gumawa ng group project nila. Ngumiti ang babae sa akin. Kaya naman pala hindi maipakilala kanina. May lover's quarrel. Humahagik-hik ang babae. Hi, I'm Phil. Shipper niyo ako mula pa nung una kitang makita sa mansyon ng mga Greco. Kinindatan niya ako sa kanginisian si Christian. Awkward naman ako ngumiti. Hindi pa din ako makapaniwala na kayo nga nagkatuluyan. Pero nakakatampo na hindi niyo man lang ako inimbitahan sa kasal niyo. Nagpakasal kayo abroad? Usyoso ng babae. Ngumuso ako. Ang process ng annulment namin. Nakangiti kong sagot na ikinasingap ng babae. That's not true. Walang maghiwalay. Inis namang sagot ni Christian. Nakapagtitigan pa talaga siya sa akin. Nagkamot naman ang ulo ang babae at mahinang tumawa. Diyan na nga kayo. Kapag nagkaayos kayo, magpakasal ulit kayo ha. Tapos, imbitado na ako ha. Oo naman. Gagawin ka pa naming abay. Paepal namang sagot ni Christian. Wow, gusto ko yan. O sige na. Naghihintay na sa akin ang mag-ama ko. See you when I see you. Take care. Message na lang kita kapag may petsa na ng kasal namin. Masaya naman paalam na lalaki sa kanya. Talukot ang mukha ko. Napakakapal ng lalaking ito. Mukhang bibig ka niya noon pa. Bagay daw tayo. Sabi niya habang ngiti-ngiti pa din. Os, talaga? Naglakad na akong papasok sa kondo. Ba't pala ito nakapasok at paano niya nalaman kung saan unit ako tumutuloy? Sheena, I know you're mad at me dahil ang dami kong pagkukulang sa'yo. Napatingin sa amin na mag-asawa na nakasalubong namin. Nung una ayoko talagang makasal sa'yo dahil, sige, ipamukha mo pa sa akin. Nayayamot ko namang sabi. Sorry kung hindi kita tranato na asawa ko noon. Hindi ko kinagagalit iyan, Christian. Ang kinagagalit ko ay kung bakit kasal pa din tayo. Tumikimakot na nahimik nang magbukas ang elevator at lumabas. Ang nasa 6 na taon na gulat na nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Pumasok ako sa elevator at papasok din sana ang dalawang babae nang pigilan sila ni Christian. Sa ibang elevator na lang kayo, miss. Kailangan ko kasing suyuin itong asawa ko. Ang sama ng ugali na lalaking ito. Sa kanya lang ang building na to. Namula ang mga babae pero kalaunay napangiti sila na tila kinikilig. Umiiling naman ako. Nang magsarang elevator, hinarap ako ni Christian. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Lumamlam ang kanyang mga mata. Mapapatawad lang kita kung ipapaanal mo na ang kasal natin. Nagdilim ang kanyang mukha. Pinikit ang mga mata sa kamarahang bumuntong hininga. Kahit kasuklaman mo na ako habang buhay, Sheena. Ayos lang. Walang annulment na mangyayari. Kumuyom ang aking kamao. Kahit pa habang buhay kitang susuyuin, ayos lang. Kesa naman magpa-annul tayo. Tapos mapunta kayo ni Heather sa iba. No, hindi ako makapapayag. Sa inis ko'y hinablot ko sa kanya ang echo bag. Saka nagmamadaling sinara ang pintuan ng kondo upang hindi siya makapasok. Mabuti at hindi naman kumatok at nag-doorbell dahil kung hindi ire-report ko na talaga siya sa security. Gising na si Lucinda. Mukhang nakahanda na siyang mangusisa kaso tinaasan ko siya ng kilay. Pero dahil likas napaka-alamera chismosa ang babaeng ito, hindi siya nakatiis. Nagpunta siya kagabi dito. Nakausap na papasukin ko. Siyempre sinabi ko na hindi pwede dahil magagalit ka. Ngumuso siya. Mabuti naman hindi siya pinapasok. Nilabas ko ang laman ng echo bag. Sisimulan ko magluto dahil ilang sandali na lang magigising na si Heather. Hindi mo ba siya mapapatawad? Tumalikod ako tumarap sa kalan. Ininit ko ang kawali. Diba? Sinabi niya na mahal ka niya. Diba pangarap mo na mahalin ka niya? Napapairap na lang ako dahil ewan ko kung bakit naging spokesperson ni Christian ang babaeng ito. Noon yun, Lucinda. Ilang taon na lumipas. Nakalimot na ako. Sagot ko naman. Nakalimot? Pero bakit hindi mo magawang tumingin sa iba? Umismid ako. Bakit ako titingin sa iba? Si Heather ang priority ko. Busy din ako sa business. Pangarap kong bumili ng isla at magpatayo ng isang resort. Sus! Inikot niya ang kanyang mga mata.
Kasi siya pa din ang nasa puso mo. Kaya kung hindi lang din siya, wag na lang, di ba? Ewan ko sa'yo, Lucinda. Puntahan mo na lang si Heather sa kwarto niya at baka gising na iyon. Mabilis lang to, kakain na tayo. Saktong naayos ko na mga pagkain sa mesa nang pumasok sina Lucinda at Heather. Walang kangiti-ngiti sa labis si Heather. Halata ang lungkot sa mga mata niya. Apektado talaga siya sa mga nangyari kagabi. Kinarga ko siya at niyakap. Good morning, baby. Morning, mommy. Matamlay niyang sagot bago sumubsob sa aking dibdib. Are you okay? I softly asked her. She sighed. Hindi na lang aalis si mommy. Sabi ko dahil nag-aalala ko sa kanya. I'm okay, mommy. You can go to your meeting. Are you sure? Paninigurado ko. Yes, mommy. Pagkatapos kumain, sabay kaming naligo ng aking anak. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung gusto ba niya na dumito na lang ako sa unit. Ngunit ang sabi niya ay ayos lang siya. Binilinan ko na lang na maigi si Lucinda. Iniwanan ko din sila ng cash para makapag-order sila ng pagkain na gusto nila. Pagbukas ko ng pintuan, bumungad sa akin ng isang lalaki na mayroong malawak na ngiti sa labi at may hawak na isang bouquet ng bulaklak. Isang paper bag na mayroong laman ng mga laruan at malaking chocolate bar na nakaipit sa kanyang kilikili. Napatingin ako kay Heather sa likuran ko. Karga siya ni Lucinda dahil plano nila akong ihatid sa may elevator. I don't like flowers! Sigaw ni Heather. Namumula ang kanyang mukha. Mukhang hindi man lang nabawasan ang galit na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Nagkamot naman ang ulo si Christian at nagbaba ng tingin. I don't like toys. I don't like chocolates. Masisirang teeth ko. Nasaktan si Christian. Ayoko din naman na ganito siya kausapin at pakitunguhan ng aking anak. Kaso hindi ko din alam kung paano pagsasabihan si Heather. And not now na nasa harapan namin si Christian. Ayoko lang isipin ni Christian na pinagtatanggol ko siya. At ayoko ding isipin ni Heather na kumakampi ako sa kanyang ama. Para kay mommy ang flowers. Bulong naman ni Lucinda sa kanya. Ayaw ni mommy ng flowers. Sigaw ulit niya. I sigh and look at Christian. He's speechless and pained. Heather, Daddy, sorry. Please, forgive Daddy. Pakausap niya sa anak niya pero umiling-iling lang ito. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Christian. Nagangat ng tingin si Christian. I shook my head. I want him to give Heather time. She's mad and very upset. Nakakaunawa naman siyang tumango. Binaba niya ang mga dala niya. Nilagay niya sa may gilid. Sorry, Heather. I wish you could give Daddy a chance to explain. Tumalikod si Heather. Niyok-yok niya ang mukha sa leeg ni Lucinda. Umalis si Christian at hinintay ko muna na makababa ang elevator bago ako sumunod na umalis. Mayat-maya akong humihingi ng update kay Lucinda. Bumalik daw kasi si Christian. Pabalik-balik daw ito at nagbibigay ng kung ano-ano kay Heather. Galit pa din daw si Heather pero hindi na ito naninigaw. Yun nga lang, hindi daw umiimik at mukhang nagpipigil daw na maiyak. Sana'y masuyo siya ni Christian. But what's next after that? Bahala na. Pero kung magugulo si Chloe, mapipilitan ako mag-file ng restraining order. Pero di bale at malapit na kaming bumalik sa isla. Magiging tahimik na ulit ang mundo namin mag-ina. Sana lang ay hindi magbigay ng trauma sa aking anak ang mga nangyari. May mga text messages din si Christian pero ini-ignore ko lang. At saka ano naman i-reply ko sa mga text messages niya. Hi, how are you? San ka? Nag-lunch ka na? Huwag ka magpapagutom ha? Heto, kakain pa lang ako kaso wala akong gana. Bahala ka nga dyan, Christian. 2 p.m. na mag-text ulit ako kay Lucinda. Hindi agad nakapag-reply kaya tinawagan ko na siya. Tulog si Heather be. Si Christian hindi pa naman bumabalik. Sige. Baka mga 6 p.m. na ako makakauwi. Ingat kayo dyan. Ingat ka din pag-uwi. Itetext ko sa iyo mga pinapabili ni Heather. Ayaw niya ipabili sa daddy niya eh. Sige, be. Baka nasa opisina na si Christian. Isip-isip ko. Kahit papaano naging panatag na ang isip ko. Mas nakapag-focus ako sa aking ginagawa. Importante pa man din ang presence of mind habang kausap ko itong CEO na plano kong pag-investa ng pera. Before 6, tapos na ang meeting namin. Isa lang din ang text message na na-receive ko mula kay Lucinda. Nagpapabili daw ng acrylic paint si Heather. Pagod ako at gustong-gusto ko nang umuwi kaso kailangan kong pagbigyan ang hiling ng aking anak. Binili ko na din ang mga pinabili niyang pagkain. Palingalinga ako na magbukas ang elevator sa palapag kung saan ang unit na narentahan ko. Napatingin ako sa may pintuan. Mabuti at wala doon si Christian.
Nakahinga ako ng maluwag. Ganito na pagod ako, ayokong makita siya at makipagtalo na naman. Napaisip pa ako dahil baka pinapasok siya ni Lucinda sa loob. Ngunit pagpasok ko, wala naman siya doon. Nanonood si Heather. Yakap niya ang unan at kapansin-pansin na malungkot na mukha niya. Heather? Nang marinig niya ang boses ko, nagkaroon ng siglang kanyang mukha. Mommy! Niyakap niya ako. I miss you, Mommy. I miss you too. How's your day? Bumuntong hininga siya. He is so annoying. Nakasimangot niyang sabi. Ngumuso ako. Oh, he's trying to win you, baby. That's why he's doing everything he thinks that could make you happy and make you forgive him. Hindi siya nagsalita. Are you okay? Marahan kong tanong. Tumango siya. I want to eat. Sige, magbibihis lang ako tapos kakain na tayo. Madami akong tinake out. Madami ding dala sa Christian kanina. Singit naman ni Lucinda sa gilid. Nasa kusina. Inuunti-unti ko nga ubusan kasi sayang. Alam ko naman na hindi niyo kakainin iyon ni Heather. I shrug. Alam nga naman na itapon. Sayang naman. Nandiyan naman si Lucinda. Siya na lang ang kumain. Paborito mo to, di ba? Tanong ni Lucinda habang nakatingin sa mga pagkain na dinala dito ni Christian. Don't eat that, Mommy! Utos naman ni Heather kaya tumango ako. Okay, hindi po kakainin ni Mommy. Natawa si Lucinda. Grabe naman magtampong batuta, nakakatakot. Okay yan, takutin mo ang daddy mo para kapag naging okay na sila ng mommy mo, hindi na niya may isip ang gumawa ng kalokohan. Kung may bali ka na mangyayari, kung ano na lang iniisip ni Lucinda. Kababasan niya to ng pocketbook eh. Dahil hindi naman ako nakakain na maayos sa buong maghapon, ganado akong kumain. Kasarapan ng kain namin nang tumunog ang doorbell. Nagkatinginan kaming tatlo. Iisa lang ang nasa isip namin ngayon. Si Christian ang nagdo-doorbell. Isa, dalawa, hanggang sa umabot ng tatlo na doorbell bago tumayo si Lucinda. At nang bumalik ang babae sa kusina, nagulat ako nang makita na nakasunod sa kanya si Christian. Nag-iwas kami ng tingin ng aking anak, para bang hindi namin siya nakita. Pinagpatuloy namin ang aming pagkain, kaso hindi din ako nakatiis na pansinin ang lalaki na magsalita ito. Manghihingi sana ako ng gatas para sa kape ko. Kumunot ang noo ko sa hawak niyang mug na mayroong kape. Black coffee, dahil yun naman ang timpla talaga niya. Kailan ka pa naglagay ng gatas sa kape mo? Gusto ko sanang itanong kaso baka lumaki lang ang kanyang ulo. Kukuha na ako sa fridge ha? Hindi ako mimik. Sinundan naman siya ng tingin ni Heather. Wala ka bang pambili ng gatas? Hindi na ako nakatiis. Kunti lang naman ang kailangan ko. Binuksan niya ang fridge at kinuha doon ng fresh milk. Naglagay siya ng ilang patak. Alibay lang niya talaga ang gatas upang makapasok. Hindi naman talaga siya naglalagay niyan sa kanyang kape. Pahiram na din ang kutsara. Inikot kong aking mga mata. Wala kayong kutsara sa inyo? Singit ni Heather. Magkasalubong na ang kilay. Mahina kaming natawa ni Lucinda. Ngumuso si Christian. Wala, baby eh. Naubusan. I scoffed and scolded him using Spanish language. Le estás mintiendo a la niña. You're lying to the child. Mentira piadosa. White lies, he replied. What did you say, Mommy? Kuryosong tanong ng aming anak. Sabi ko, pwede na siyang umuwi sa kanila. Le estás mintiendo a la niña. Sabi ni Christian. Mentira piadosa. Pairap ko namang sagot. Ngumisi ang lalaki at kung kailan akala ko'y aalis na dahil nakakuha naman na ng gatas, naupo pa talaga ito sa tabi ko. Napatingin sa kanyang anak niya. Hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Ubusin ko lang ang kape ko. Uwi na din ako mamaya. Paliwanag niya sa aming anak na mariing nakatingin sa kanya. Habang kumakain tila, matanglawin si Heather na palipat-lipat ng tingin sa amin ng kanyang daddy. Nakatitig sa akin si Christian habang nasa pagkain naman nakatuon ang aking tingin. Nakakairita kaso hindi ko na lang siya sinita at baka ikatuwa pa niya. Napapansin at kinakausap ko siya. Nauna pa naming natapos ang pagkain kaysa niya maubos ang kanyang kape. Ako na maghugas ng mga pinagkainan niyo. Presenta niya. Sure ba? Mabilis pa sa 4:00 na sagot ni Lucinda. Binuhat na niya si Heather at nauna na lumabas sa kusina. Tutulungan mo ako? Nakangiti namang tanong ni Christian. Ikaw ang nagpresenta na maghugas, di ba? Panindigan mo. Sumunod ako sa sala. Palingalinga si Heather. Nagtataka siguro kung anong ginagawa ng kanyang daddy sa kusina. Napapangiti si Lucinda at ako na may napapaisip. Ayoko magtanim ng sama ng loob si Heather sa kanyang ama. Ama niya ito.
I want him to respect him dahil wala naman siyang kinalaman sa issue namin ng kanyang daddy. Matapos maghugas, nagpaalam na din na uuwi si Christian. O pwede ako matulog dito kahit sa sofa lang? Tanong niya pero umiling ako. Okay. Nagbuga siya ng hangin. Good night, mommy. Sabi niya. Lumaki ang butas ng aking ilong ngunit hindi ako umimik. Good night, baby. Sabi niya kay Heather pero nag-iwas ng tingin ng anak ko. Kumaway siya bago humakbang paalis. Nanatili namang nakatingin si Heather sa pintuan kung saan lumabas ang kanyang ama. You want him to sleep here? Tanong ko kasi para bang ang lalim ng kanyang iniisip. Alam ko naman na sabik siya sa kanyang daddy. Maayos naman sana ang lahat kung hindi gumawa ng gulo si Chloe. Mabilis siyang umiling. No, mommy. Bakit ganyan ang mukha mo kung ganoon? Baka umuwi siya doon sa girlfriend niya. Napaseryoso ako ng ayos. Ilang sandali naman akong tinignan ni Heather. Napasingap ako nang mamula ang kanyang ilong. Pinipigilan niya ang sarili na umiyak. Baby, niyakap ko siya. Gusto mo bang habulin ko siya? Tanong ni Lucinda. No. Humihikbi na siya at sinubsob ang kanyang mukha sa aking dibdib. Suminok siya, kaya hinapos ko ang kanyang buhok upang patahanin ko na siya. Hush, baby. Anong gusto mo? Sabihin mo kay mommy. Wala po, mommy. Let's sleep na. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog. Hindi ako pinatulog ng kirot sa aking puso dahil sa dinadamdam ni Heather. Sana'y iniwan ko na lang siya sa isla para naiwasan ang pagkikita nila ng kanyang daddy. Alas 6 nang bumangon ako. Madami ang natirang mga pagkain kagabi kaya iinitin ko na lang ang iba. Sinangag ko na lang din ang natirang kanin. Napapatulala ako at napapabuntong hininga. Kapag ganyan na sumasagi sa aking isip ang lahat ng mga nangyari. Nagtimpla ako ng kape para naman mabawasan ang pananamlay ko. Kaso parang mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko. Pumasok ako sa silid pagkatapos kong magsinangag upang maligo na. Tulog pa din si Heather. Nang matapos ako magbihis, natutulog pa din siya. Maaga pa naman kaya nagpasya ako maghintay muna sa sala ng 1 oras bago ako umalis. Humihigop ako ng kape habang nag-check ng aking SSS. Na-stress ako kaya ang pag-inom ng kape ang napagdiskitahan ko. Napapatingin ako sa pintuan ng silid ni Lucinda. Nakangiti itong bumati. Good morning, Be. Good. Napabuntong hininga ako nang tumunog ang doorbell. Nandito na naman ang lalaking iyon. Gising na siguro si Heather. Ako nang kukuha sa kanya. Nagmamadaling pumasok sa kwarto si Lucinda at tinayaan talaga ako na pagbuksan si Christian ng pintuan. Tamad kong binuksan ang pintuan. Bumungad naman si Christian na bagong paligo. Amoy na amoy ko ang shower gel na gamit niya at ang paborito niyang pabango. Nakangiti niyang iniabot sa akin ang bungkus ng bulaklak. For you. Ano naman ang ginagawa mo dito? Tinuro niya ang unit na nasa tapat. Nagsalubong naman ang kilay ko. Sino nakatira dyan? Nakitulog siya? Nirantahan ko. Nakangiti niyang sambit. Diyan ka natulog? Tanong ko. Ayoko mang usasain siya kaso naalala ko ang sinabi ni Heather kagabi. Labis na nagdamdam ang bata sa pag-aakalang umalis si Christian at nagpunta kay Chloe. Yes, he smiled. Hindi ko pa din inaabot ang mga dala niya. Isang bouquet ng bulaklak at yung cake na paborito ko. Pwedeng makikain? Tanong niya kaya napatanga ako. Ha? Pa yung ulam? Sabi niya. Naghihirap ka na ba? May pambili ka ng flowers at cake pero walang pambili ng pagkain? Ewan ko sa'yo. Inukutan ko siya ng mga mata. Nanatili ako nakatayo at hindi nilalakhan ang pagkakabukas ng pintuan. Who are you talking to, mommy? Nilingon ko si Heather nang makita niya ang kanyang daddy para bang lumiwanag ang kanyang muka. Ngunit agad din yung nawala at napalitan ng malungkot na ekspresyon. Anong ulam niyo? Tanong ulit ni Christian na hindi ko na sinagot kasi kinakausap ako ni Heather. Wala daw siyang ganang kumain pa. Mamaya na lang daw. Tinalakuran ko si Christian at tiniyaan ang pinto na nakabukas. Pumasok siya kung gusto niya. Ayoko sabihin na pumasok siya at makikain. Bahala siya sa trip niya sa buhay. Good morning, baby. Bati niya sa kanyang anak. Tinignan ni Heather ang mga dala niya. Para sa akin nga lang pala mga bitbit niya. Walang para sa bata. Tumingin siya sa may pintuan. Para bang umaasa siya na mayroon pang ibang dala ang kanyang ama. Na mayroon itong bitbit na regalo para sa kanya. Ay, tinignan ako ni Christian. The toy store is still closed. I'll buy you some toys later. Ayon niya na para bang nabasa niyang iniisip ng kanyang anak. Nauna na ako sa kusina.
Sumunod naman sa akin si Christian. Kumuha siya ng plato sa dish cabinet. Pagkatapos ay naupo sa dining. Pagkatapos mong kumain, lumabas ka na at mas maganda kung umuwi ka na din sa inyo. Wala ka bang pasok sa opisina? Set ako sa kanya. Hindi sumunod si Heather dito sa kusina. Kaya malaya akong barahin sa Christian. Nasa sala sila ni Lucinda at nanonood ng Barbie. Hindi ko na lang muna pinilit na kumain. Tumawa si Christian. Okay, mommy. Sagot niya sabay kindat. Pinatili ko naman ang aking mga mata. Nakakalahati ko na ang pagkain ko pero halos hindi pa nababawasan ang kanyang pagkain. Nakatitig lang ito sa akin. Bilisan mo kayang kumain. Sabi mo hihingi ka lang ng ulam. Mabagal naman talaga akong kumain. Iiling-iling ko siyang iniwan sa kusina dahil kailangan ko nang umalis. Hinabol naman niya ako. Hatid na kita. Wag na. Mabilis ko naman tanggi. Nilapitan ko si Heather. Lumuhod ako sa kanyang harapan at tinapos ang kanyang pisngi. Are you okay, baby? Tumangutango siya. Niyakap ko siya at saka binulungan. Sa unit na nasa tapat natin natulog ang daddy mo kagabi. Ngumiti ako dahil napansin ko na mas gumaan ang kanyang mood. Huwag ka nang malungkot, okay? Haplos ko ang buhok at pisngi niya. Okay, mommy. Ngumiti siya at tumalik sa akin pisngi. Binilinan ko na din muna si Lucinda bago ako umalis. Tahimik lang namang nakatingin sa gilid si Christian. Let's go. Pumasok ka sa trabaho mo at huwag mo akong alalahanin. Sita ko sa kanya gamit ang mahinang boses upang hindi marinig ni Heather. Sasamahan na lang kita maghapon. Natigil ako sa paghakbang. Makakasagabal ka lang. Come on, Sheena. Gusto ko lang naman makasama ka at makabawi na rin. Kung gusto mong bumawi ka sa anak mo. Umiyak siya kagabi. Ang akala niya doon ka kay Chloe umuwi. What? Bumuntong hininga siya. Yun din bang iniisip mo? Hindi ako umimik. Hindi na mahalaga kung anong iniisip ko. Wala kaming relasyon. Tinapat ko na din siya noon na hanggang pagkakaibigan na lang ang kaya kong i-offer sa kanya. Friends with benefits? Sarkastiko kong tanong. What? No. Sinong naloko mo? You can't be friends with your ex who is obsessed with you. But that's true. Giit niya. May sakit siya. Nakausap sa akin ng mga magulang niya kaya... Okay, I get it. There's no need to explain. Tumalikod na ako pero pinigilan niya ako. Alam kong mahirap magtiwala sa mga sinasabi ko sa'yo. Pero maniwala ka. Yun ang totoo. Mahal na mahal kita, Sheena. Alam kong puno pa ng agam-agam ang puso mo pero maniwala ka. Mahal kita. Just give me a chance. Babawi ako sa inyo ni Heather. Kahit kailangan ako ni Chloe, hindi ko na siya pupuntahan pa. I won't repeat the same mistake again. Nawalan ako ng imik. Hindi ko din alam kung ano ang dapat ko sabihin. Mabuti na lang at nag-ring ang aking phone na agad ko sinagot. Tumatawag na ang gamitin ko. Sheena, on the way na ako. In 20 minutes, nasa siyang na ako. Okay, papunta na rin ako. See you. Sinulipan ko si Christian. I have to go. Kung hindi ka talaga papasok sa trabaho mo, wag ako ang guluhin mo. Ilang araw na lang kami dito sa Manila. Sulitin mo na mga araw para makasama mong anak mo. Nagmamadali na akong umalis. Nakakaya naman sa kamiting ko kung malilate ako gayong mas malapit ako sa siyang. May mga text messages akong natanggap na galing kay Christian. Naiiling na lang ako sa kakulitan niya. Hindi ko namamalayan na napapangiti na pala ako pero hindi ko pa din siya nire-replyan. Doon ako nag-reply sa mga text messages ni Lucinda. Tinanggap daw ni Heather ang mga biniling laruan at pagkain para sa kanya ng kanyang daddy. Kinausap din daw siya ni Christian ng masinsinan. Nagpaliwanag daw ito. He convinced her that he and Chloe were no longer in a relationship. Nag-sorry din daw ito pero hindi daw sumagot si Heather. Sabi pa niya, I love you and your mom. I know I hurt her. That's why I'm willing to do everything so that you would forgive me. I'm sorry too for hurting you. I don't want to see you hurt because of me. I don't want to see you cry because of me. Nagtipa ako. Ang sakit sa mata basahin ng text mo. Reklamo ko kay Lucinda. Nakakaiyak sana ang inire-reply niya na message kaso napaka-judge mo naman niyang mag-text. Nag-reply siya ng madaming laughing emoji. Madami pa siyang sinabi. Ano pa? Sabi, tulungan daw siya ni Heather na manuyo sa'yo para makapag-honeymoon na daw kayo. Namula ang pisngi ko. Waliw. Alam kong tawang-tawa na ngayon ang babaeng ito. Iwan ka na lang kaya namin ni Heather dito. Parang mas gusto mo magtrabaho kay Christian. Huwag naman.
Mas gusto ko sa isla. Madaming yummy na mga afam doon. Hindi ko na siya nareplyan dahil dumating na ang bago kong ka-meeting. Nakakapagod ang buong maghapon ko. Dumaratso na ako nang uwi at hindi na namili. Nagpa-grocery daw sa Christian, sabi ni Lucinda. Madami din daw mga pagkain doon. Hindi na kailangang magluto pa ng hapunan. Kapansin-pansin ang pagiging masigla ni Heather nang salubungin niya ako. Pasimple ko namang siniko sa Christian na pati siya ay makikihalik at yakap sa akin. Mommy, he said that we will eat dinner at his unit. Balita ni Heather. Talaga? Gusto mong tingnan ang unit ng daddy mo? Nagbulungan kami mag-ina. Heather nodded. You want to make sure that he really slept there last night? Hindi siya nakaimik. Mukhang may pagka-investigador itong anak ko. Parang nakikinikinit ako na siya bilang isang dalaga. May boyfriend o asawa. Yari ang mga lalaki sa kanya. At wish ko lang na hindi sana siya mapunta sa lalaking lolokohin lang siya. Grabe, ang advance ko naman mag-isip. Baby pa lang siya at ayoko pa siya lumaki agad.